Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay matapos na sabihin ng pinuno ng mga umatake sa mga kapatid sa bandido ng ating bida na si Yonjuka na siya ay sumusunod lamang sa kung ano ang iniutos sa kanya, ay agad naman siya nitong binigyan ng malakas na pag-atake at sinabihan na tumahimik. Makalipas naman ang ilang sandali matapos na mabigyan at mapatahimik ito ng ating bida, sa labas ng syudad, ay habang buhat-buhat ng mga kasamahan nito ang isang malaking bato, ay sinabihan naman sila ni Yanggak na kung ayaw nilang magaya sa kanilang pinuno ay dapat na makinig lamang sila sa kanya ng mabuti, na agad naman nilang sinang-ayunan. Sa isip ng matanda na sa kakayahan na mayroon si Yonjuka ay madali lamang niyang mahahati ang mga ito gamit ang isang pag-atake, ngunit kahit pa nasabi ni Yonjuka na papaslangan niya ang mga ito dala ng kanyang matinding galit, ay iniiwasan pa din ito ang pumaslang ng buhay hanggat maari, at kahit pa isa siyang miyembro ng Bandit Union, ay hindi pa din niya magawang matakasan ang kanyang pagiging isang order sect na dumadaloy sa kanyang dugo. Kaya naman sabi nito na sa tingin niya na ang pagkontrol nito sa tunay niyang lakas ay sapat na para sa kanila ang magkaroon pa din ng malay, dahil siya mismo ay nakaranas ng mga pag-atake ng ating bida noon kaya naman ay alam niya ang patungkol doon, at kung sakali ay hihilingin na lamang ng mga ito na agad na mapaslang na lamang. Matapos ng ilang sandali sa lugar naman ng pinuno ng Mount Wufeng, ay agad naman siyang kinamusta ng kanyang asawa patungkol sa mga sugat na natamo nito. Na agad naman niyang pinakalma ito at sinabihan na maayos lamang siya kaya naman ay wala siyang dapat na ipag-alala pa. Sa kinaroroonan naman ng ating bida ay masaya naman na napapasabi ang ikalawa nitong kapatid sa bandido na ang inakala niya ay may isang heavenly maiden na dumating para tulungan siya. Dahil dito ay napatanong naman ang ating bida na kung nahahawig ba siya sa ganong itsura ng nilalang, na masaya naman na sinang-ayunan nito. Matapos ay napatanong naman siya na kung siya at ang matandang si Shim Yanggak ay nandito sa lugar na ito. Ay sino naman ang nagbabantay sa kanilang mountain hideout, kampante naman na sinagot ito ni Yonjuka at sinabi na ang mga ito ay nasa maayos ng kalagayan ngayon, bukod doon ay nakaramdam siya ng pagkainip sa lugar. Kaya naman ay nagkaroon siya ng pagtataka sa kung ano ba ang itsura ng mundo sa labas ng kagubatan, at dahil dito ay inumpisahan niya ang kanyang paglalakbay sa mundo ng martial world kasama ang matandang si Shim Yanggak. Bukod doon sabi niya na bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ng kanilang pinuno nang magpunta siya sa kagubatan. Kaya naman ay nagmadali itong nagtungo sa Kaifeng upang makita siya. At habang pinagmamasdan nito ang madamdaming tagpo sa pamilya ng kanilang pinuno, ay sinabi nito sa kanyang ikalawang kapatid sa bandido na sa tingin niya ay ang kanyang pagmamadali ay hindi nasayang, na agad naman na sinang-ayunan ng isa at napasabi na mukhang ang kalangitan ay nasa panig nila. Kaya naman ay nagpasalamat siya dito, dahil sa tulong niya ay buhay pa sila, ngunit tinanggihan naman ito ni Yonjuka at sinabi na ang mahalaga lamang sa kanya ay ang makita sila ngayon na ligtas. Samantala, sa labas ng kagubatan, ay sinabi ni Yanggak na base sa kanyang itsura at mga paggalaw, ay nakakatiyak siya na mula ito sa isang grupo ng mga assassin na nagsasanay ng Chaos Sect's martial arts, at ayon din sa kanyang pagkakaalam para sa isang assassin, ay hindi papaslang ang mga ito ng walang sapat na dahilan, ngunit hiwalay doon ang sariling galit, kaya naman ay agad niyang tinanong ito na kung sino ang nag-utos sa kanya, at kailangan niya na magsabi ng totoo. Sabi pa nito na hindi kagaya ng binata kanina, ay wala siyang intensyon na maging mabait sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Napatanong naman ang pinuno patungkol sa nangyari sa kanyang mga kasamahan, at mukhang inuna na niyang ligpitan ang mga ito. Sabi naman sa kanya ni Yanggak na tinanong niya din ito ng kaparehas na katanungan, ngunit mas pinili nila na hindi sumagot sa kanya, ngunit malas lamang nila dahil sa wala siyang sapat na pasensya. Dahil dito ay napasabi na lang ang pinuno na hindi niya dapat na ginawa iyon sa kanyang mga kasamahan. At tinanong ang matandang si Yanggak na kung hindi ba ito natatakot na siya ay balikan ng mga grupo ng mga assassin. At mukhang magmula ngayon ay ang kanilang mga buhay ay magiging miserable na, at siya ay mamarkahan ng patay, hahabulin ng mga assassin at tatakutan maging ang naghihingalo nitong hininga. Ngunit hindi naman siya sinagot ni Yanggak bagkus ay sinabi nito na base sa pagkakatanda niya ay sinabihan na siya nito na wala siyang sapat na pasensya sa mga walang kwentang sasabihin nito, kaya naman ay agad nitong inatake ang kamay ng pinuno.
Sa nangyari ay napasabi naman ito sa kanyang isip dahil sa labis na pagtataka na masyado itong mabilis upang hindi magawang makita ng kanyang mga mata ang pagtama ng sandata nito. At mukhang ang isang ito ay isang napakapambihirang master din. Nang bigla naman na napasabi dito si Yanggak na nais sana niyang umpisahan ang pagputol sa kanyang kamay sa mga daliri nito, ngunit dahil sa gabi na at madilim ay hindi niya nagawa at mukhang totoong tumatanda na siya, kaya naman sinabi niya dito na sa susunod ay sisiguraduhin na niya na mapapatamaan na niya ito, ngunit nanginginig naman itong sinabi kay Yanggak na sasabihin na niya ang lahat ng kanyang nalalaman, buhayin lamang siya nito. Sa kabilang banda naman sa isang lugar sa Kaifeng, ay galit na galit ang isang lalaki dahil sa ibinalita ng kanyang tagasunod na ang kanyang ipinag-uutos ay nabigo, at galit na napatanong na kung talaga ba na sila ang pinakamagaling na grupo ng mga assassin sa Kaifeng. Dahil dito ay agad naman na humingi ng paumanhin ang tagasunod nito dahil sa hindi naman nito nakita ang mga nangyari. Sabi pa nito na nagbayad siya sa mga ito ng 30,000 silver niyang. Ngunit hindi man lamang nila nagawang mailigpit ang dalawang gwardya. Kaya naman dahil dito ay napahampas na lang siya ng malakas sa lamesa at napapatanong na kung sa papaanong paraan naging posible iyon. Dahil sa hindi pa siya binigo ng mga ito noon kaya naman dahil dito ay gumastos siya para sa kanila ng malaking halaga, kaya naman ay hindi ito makapaniwala na nagawa nilang mabigo sa pag-asikaso sa brothel na iyon, kaya naman ay napapatanong siya na kung si Yoncho ba at si Tak Go-myung ay ganun kabihasa. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa bigla na lang na may nagsalita at sinabihan siya na mukhang nagagalit ito dahil sa nagawa niyang makaligtas, at hindi nito naisip na nais siyang mapaslang nito. At talagang hindi siya makapaniwala sa bagay na iyon. Kaya naman ay matapos niyang sipay ng malakas ang pintuan, ay tinawag nito at tinanong ang may-ari ng pavilion na si Jang Moon-ho, na kung papaano niyang maipapaliwanag ang lahat sa kanya, ngunit sabi naman nito na mukhang alam naman na nito ang lahat, kaya naman ay ano pa ang nais niyang ipaliwanag nito sa kanya. Nang bigla naman na nagsalita ang ikalawa nitong kapatid at sinabi na bakit nagawa nitong subukan na agawin ang asawa ng ibang lalaki at magpadala ng mga asasin, at mas masahol pa siya sa isang hayop. Galit naman nitong sinabi na kung ang sinabi ba niya ay ang sinubukan niyang agawin ang babae na iyon, ay nagpapatawa siya, at sa lahat ng bagay ay siya itong pinagnakawan, kaya naman ay tinanong nito si Pang Cho na kung talaga ba na sa tingin niya na nararapat sa kanya ang babae na iyon, dahil hindi. Sabi pa nito na 5 taon na ang nakakalipas, noong araw na nakagawa ito ng krimen at pinagpasiyahan na umalis ng kanilang lugar, ay sinabihan siya nito na alagaan ang kanyang pamilya, ngunit ng oras na magtungo siya doon ay buntis na ito at halos mamatay na sa pagbitbit ng kanyang bagong silang na anak. Kaya naman dahil doon ay nangako siya sa kanyang sarili na paprotektahan niya ang babae na iyon pati na din ang kanyang mga anak. Ibinigay nito ang lahat ng kanilang nais upang hindi sila mainggit sa iba, at ang babae na iyon ay masiyadong mabait para sa kanya, kaya naman ay mahinahon siyang naghantay hanggang sa ibukas niya ang puso nito sa kanya, at nangako siya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang sumaya lamang ito. Ngunit bigla na lamang siyang nagpakita at gumanap na isang ama sa mga bata, kaya naman ay tinanong niya sila na kung sino ang hindi magagalit doon. Siya na isang kriminal na nagawang abandonahin ang kanyang pamilya, at tinanong na kung bakit pa ito bumalik, dahil sa hindi siya nararapat para sa mga ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Dahil sa sinabing ito ng may-ari ng pavilion ay sinigawan naman siya ng ikalawa nilang kapatid dahil sa nagawa nitong mahulog sa pag-ibig ng mag-isa. Kaya naman ay sinabihan niya ito na gumising na siya sa kanyang mga panaginip dahil sa mukhang nawawala na ito sa kanyang tamang pag-iisip, at sa kabila ng kanyang mga paratang, ay si Pang Cho ay hindi nagawang kalimutan ang patungkol sa kanyang pamilya kahit na isang araw magmula nang siya ay umalis. Dagdag pa nito na dahil sa kanyang pagkahumaling sa asawa ng iba, ay nagawa pa nito ang magpadala ng mga asasin na muntik na nilang ikamatay, at sa tingin niya na mayroon na siyang sapat na dahilan upang tanggalan ito ng kanyang ulo. Nang bigla naman siyang pinatigil ni Pang Cho, dahil dito ay nagtaka naman siyang napapatanong na kung ano ba ang sinasabi nito sa kanya, dahil mukhang nakalimutan na yata nito na muntik na silang mamatay ng dahil sa lalaking ito. Sinabi naman niya na ang lahat ng mga sinabi nito dito ay hindi kasinungalingan,
at totoong nagpapasalamat siya dahil sa iningatan nito ang kanyang pamilya habang siya ay wala, at nais niya sanang magbayad dito ng kanyang pagkakautang kahit pabuhay niya ang magiging kapalit, subalit sabi niya na matapos ng kung ano ang nangyari ngayong araw, ay hindi na nito pa naikukonsider ang kanyang sarili na may pagkakautang dito. Kaya naman sabi nito na magmula sa araw na ito, ay kapag nakita niya siyang muli, ay tatandaan nito na hindi na siya magpapakita sa kanya ng kahit na anong awa, dahil dito ay napatanong naman ang ikalawa nitong kapatid sa bandido na kung talaga ba nahahayaan niya lamang siya at walang gagawin. Ngunit sinabihan naman siya nito na huwag niya siyang subukan na patawanin, dahil ang isa na dapat na mawala ay siya, at kahit na anong mangyari ay babalikan pa din siya nito, at sisiguraduhin niya na ang kanyang asawa at ang mga anak ay muling babalik sa kanya. Dahil sa mga binitawang salita nito ay agad naman na kumilos si Pangcho at agad na tinanggalan siya ng kanyang ulo. Ang pag-akala na hindi na nito pa magagawang makitang muli ang kanyang asawa at anak, ay ang nagbora sa lahat ng mga pag-aalinlangan nito sa kanyang puso, at inalala nito ang lahat ng mga katotohanan na kanyang natutunan noong siya ay namumuhay pa sa kabundukan ng Mount Wufeng, ang batas ng kagubatan. Sa isip naman ng ikalawa nilang kapatid na hindi lahat ay kagaya ng kanilang pinuno sa Mount Wufeng, dahil kapag nagpakita ka ng kahit na kaunting kahinaan, ay maaari kang malamon ng kung sino man, at kapag ikaw ay naging mahina, ay wala kang kakayahan na protektahan ang kahit na ano. Sa labas naman habang nagmamasid ang matandang si Shim Yanggak at si Yeonjuka, ay napasabi naman ng ating bida na sa tingin niya na walang masama ang maaring mangyari pa sa mga ito, na sinang-ayunan naman ng matanda at sinabi na gaya nga ito ng kanyang sinabi kanina na wala na siyang dapat pa na ikabahala patungkol sa mga ito. Sabi pa nito na ang mga pinabagsak nila ay ang mga kilalang assassin sa Kaifeng at walang duda na nahirapan ang dalawang ito na kaharipan sila, ngunit sa martial arts na natutunan nila mula sa ating bida, ay sa tingin niya na hindi basta-basta mapapaslang ang mga ito. Sabi naman ng ating bida na nababahala siya kung mayroon pang ibang mga assassin sa lugar na ito, dahil sa labis pa na napinsala ang dalawa at napaka-panganib nito para sa kanila. Masaya naman na napasabi ang matanda na mukhang labis nitong iniingatan ang kanyang pamilya, at bukod doon ay ito ang unang beses niyang nakita ang pinuno nila sa Mount Wufeng na hindi nag-alangan na paslangin ang kung sino, na sinang-ayunan naman ng ating bida at sinabi na kahit pa alam nito ang magiging kapalit patungkol sa maaring mangyari sa kanyang pamilya, at ibang-iba siya sa pagiging ama at sa kung papaanong nakilala nila itong lasenggero at walang pakialam sa kahit na ano. Makalipas naman ng 3 araw matapos ng naganap, sa lugar ng Moonlight Sect Annex, ay napapasabi ang isa na hindi niya inaasahan na ang isang leader ng top assassination group, ang Bamboo Pole ay magtutungo ng personal sa kanya, at nagtataka siya sa kung anong regalo ang dinala nito sa kanya. Sabi nito na ang kanilang Bamboo Pole ay nag-alay ng labis na kayamanan sa Moonlight Sect, at bumalik siya para kolektahin ang lahat ng kanilang mga naibayad sa kanila. Sabi naman nito na kung ganun ang kaso ay dapat ay gumawa muna siya ng isang opisyal na kahilingan sa kanilang sect, kaya naman ay tinanong niya ito na kung anong dahilan kung bakit siya nais nitong makita ng personal. Agad naman na sinabi nito na bilang isang 10-headed demon soldier ng Moonlight Sect, ay nais niya ng lakas ng isa sa kilalang top 3, at bilang kapalit ay magdadala siya ng mga kayamanan na 3 beses na mas malaki kumpara sa kanilang ibinibigay sa mga ito. Sa narinig niya ay napasabi ito na kung ganun ay nais niya munang marinig ang patungkol sa nais nito sa kanya. Kaya naman sabi nito na sa isang brothel sa Kaifeng, ay ang lahat ng kanilang elite assassin ay napaslang, kaya naman ay nagmamakaawa siya upang paslangin niya ang mga gumawa ng bagay na iyon, dahil ang insidenteng ito ay nagdulot ng hindi maaayos na pinsala para sa kanilang Bamboo Pole, at nais niyang magbigay sa mga ito ng kanyang paghihiganti kahit pa katumbas nito ng lahat ng mayroon siya. Sabi naman nito na mukhang isa itong assassination request sa isa sa 10-headed soldier. Kaya naman sabi nito na kung sakaling gumawa ito ng formal na kahilingan ay sigurado siya na tatanggihan siya ng kanilang sect. Ngunit ang bayaran siya ng malaking halaga upang asikasuhin lamang ang maliliit na mga daga ay sa tingin niya ay hindi na din masamang bagay, kaya naman sabi ng elder ng Moonlight Sect, isa sa 10-headed demon soldier na si Jin Gahi, natatanggapin niya ang kahilingan nito. Matapos ay tinanong niya ang pangalan ng nais niyang maipaligpit sa kanya upang agad na niyang maumpisahan na maburas sila sa mundo.
Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.